Basketball update lang tayo mga boss. May report na ginawang available ng Hornets si LaMelo Ball para sa trade. Dahil gusto ng Charlotte na ma-trade si LaMelo habang may value pa bilang player. Kaya nakahanda ng pakawalan ng Hornets management si LaMelo at mag-focus na sa kanilang rookie na si Con Papel na maganda ang ipinapakita ngayong season. At number 2 sa rookie ladder na may average 19 points, 5 rebounds at 3 assists per game. At si second overall pick 2023 class Brandon Miller na may potential na maging franchise player ng Hornets. Para naman kay LaMelo, may mga teams ang nag-aalangan na makipag-trade sa Hornets. Pero kung ang contract lang ang pagbabasihan, meron naman mga teams ang nagpapakita ng interest para kay LaMelo. Kaso ang isang iniiwasan talaga ng mga teams, yung pagiging injury prone nito. Ang pinakamaraming games pa na nalaro ni LaMelo sa isang season ay nung second year niya pa, noong 2021-2022 season, na may total na 75 games. Yung mga sumunod na taon ay pakonti na lang ang nalalaro ni LaMelo per season, na may total na 36 games noong 2022-2023 season at 22 games naman noong 2023-2024 season. Nakikita rin ng mga coaches na yung style of play ni LaMelo ay hindi pang winning mentality first at inuuna pa yung mga play na pang highlights. Kaya nag-aalangan ng mga teams kung makikipag-trade ba sila sa Hornets, habang ang Houston Rockets ay nasa win now situation ngayon dahil sa pagkakakuha nila kay Kevin Durant noong off-season. Ang point guard naman ng Rockets na si Fred VanVleet ay nagkaroon ng ACL injury at isang season hindi makakapaglaro, kaya ang Rockets ay problemado sa point guard position. Kaya dahil dyan ay mukhang susugal ang Rockets para kay LaMelo Ball para mapunan ang point guard position ng Houston. At meron naman mga asset ang Rockets para magawa ang trade. Kailangan lang nila ibigay sina Fred VanVleet, Red Shepard, Jason Tate, 3 first round pick at 2 second round pick para matapatan ang contract ni LaMelo Ball. Kaya kayo mga boss, ano sa tingin nyo? Susugal ba ang Rockets para kay LaMelo? Habang sa ibang balita, tinalo naman ng Lakers ang Grizzlies sa score na 121-128 sa home court ng Lakers. Nanguna para sa Lakers si Luka Doncic na may 34 points, 6 rebounds at 8 assists at may career high ngayong season na 17 free throw made. Habang si LeBron James ay gumawa ng 31 points sa game at nalampasan ni LeBron ang record ni Kareem Abdul-Jabbar na umiscore ng more than 25 points sa isang laro pagkatapos tumungtong sa edad na 41. Si Jake LaRavia naman ay nag-ambag ng 21 points, 9 rebounds at 2 assists para sa Lakers. Lamang din ang Lakers sa rebounding 52-44. Habang sa Grizzlies ay pinangunahan naman ni Jaren Jackson Jr. ang point production ng Memphis na umiscore ng 25 points. Si Ja Morant ay nag-ambag din ng 16 points at 11 assists. At si Caldwell Pope naman ay nag-ambag ng 20 points off the bench. Ang Grizzlies ngayon ay may 3-game losing streak na. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa paparating nating mga videos.